Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad, libre lang. Turo mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection o ang magandang balita sa araw na ito. Marami sa atin na minsan napapatanong, no? Lalo na sa mga taong religyoso o yung mabait, palasimba, laging nagdarasal, no? Tapos bigla tayong magkakaroon ng mga matitinding problema. Kaya minsan hindi mo kakayanin. Halimbawa, meron nagkaroon na sakit sa miyembro ng pamilya, isang cancer, o kaya naman ikaw mismo, no, yung tinamaan ng sakit na yun, at mga matitindi pang mga problema. So marami rin nagtatanong, bakit ganun, di ba? Alam mo naman sa sarili mo na hindi ka masyadong gumagawa ng masama, puro kabutihan ng ginagawa. Pero sa kabila niyan, bakit kaya nakakaranas ng tao ng mga ganong karamdaman? So, dito po, sa mundong ito, sabi ng ating Panginoong Yesus na magkakaroon ka talaga ng trouble. Hindi yan mawawala. Hindi porket palasimba ka, paladasal ka, ay exempted ka na. Wala pong exempted. Sinabi mismo ng ating Panginoong Yesus, no? Pero sabi naman niya, huwag kayong mag-alala kasi napagtagumpayan ko na ang mundo ito. Kaya kung nawawalan ka ng pag-asa, ay kumapit ka lang sa Diyos. Sabi sa Salmo chapter 34 verse 18, malapit ang Panginoon sa mga durog na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. So, ibig sabihin, yung mga taong may dinaranas, no, na pagsubok o pinanghihinaan ng loob, tinutulungan ng Diyos. Binibigyan ng pag-asa. Basta't ang taong ito ay manampalataya lang. At siyempre, hindi naman kasi porket din na isa kang mabuting tao ay puro na lang kaginhawahan, puro na lang saya, di ba? Ang mararanasan mo, kasama na po yung lungkot. Lahat po tayo dumaranas na, no? At yun na nga ang sabi ng Panginoon Jesus, hanggat nabubuhay tayo, nandiyan ang pagsubok. Pero habang nandiyan ang pagsubok, nandiyan din si Lord. Hindi tayo iiwan o pababayaan lang. Diba? Dahil nga habang nabubuhay po tayo yung katawan natin, habang tumatagal, aminin po natin o hindi, yan totoo ay manghihina at manghihina tayo. Aabot ka ng 60, 70, 80, maswerte ka kung 90, no? Depende po sa kalooban ng Diyos na sumisimbolo lamang na ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lang. Kaya siguro, no, mga dumaranas po ng matinding pagsubok ngayon, kaya parang piniprepare lang ni Lord para sa kabilang buhay. Di ba po, lahat po ng masasamang nangyayari sa ating buhay o yung hindi magaganda, hindi yan galing sa Diyos. Dahil yan sa kasalanan ng sanglibutan. Dahil yan sa kasalanan po natin mga tao. Minsan kahit hindi po natin gusto, dumarating at dumarating ang mga pagsubok. Pero may pangako naman sa kabilang buhay ang ating Panginoong Jesus na pag nandun na tayo, papahirin niya lahat ng luha mo sa iyong mata. Wala nang pasakit, wala nang problema, wala nang sakit, wala nang stress, anxiety, lahat yun ay wala na. So, kumbaga doon, perfect life naman tayo. Pero habang nandito tayo, siyempre importante po, no, sa mundong ibabaw na to, dumanas ka man ng matinding pagsubok, sakit man yan, negosyo, financial, kung magulo yung pamilya, hindi po yan kabawasan sa kabanalan natin. Kaya tuloy lang po natin yung madalas nating pagsimba, madalas nating pagdasal para magpasalamat sa Diyos. Kasi kung bibigay ka po, no, questionin mo si Lord, kung ganun pala, no, napakabait ko, gumagawa ako ng mabuti, lagi ako nagsisimba, nagdarasal, kung ganito rin lang pala ang kahinatnan ko,
bakit ko pa gagawin yun? Di ba? May mga ganun pong katanungan. Pero yun na nga, sinasabi nating sagot, hindi po yan kabawasan sa ating kabanalan. Tuloy mo lang yan. Dahil dyan din nasusubok na kung saan ay kapag dumaraan po tayo sa mga matitinding problema, dyan din nasusubok ang katatagan natin sa buhay. Lalo na yung lalim natin sa pananampalataya sa Diyos. Lalong umuusbong, lalong nagiging matatag ang ating pananampalataya dahil lalo tayong kumakapit sa Kanya, lalo tayong nagdarasal at lagi tayong nagsisimba. So tuloy lang po, ganun talagang buhay ito, kasama po sa lahat yan. Hindi po natin yan maiiwasan at walang exempted. So importante, wala pong nababawasan sa ating kabanalan sa paggawa ng mabuti, magkaroon man ng sakit, problema, no? Sa ating buhay. So yan po ang ating laging ilagay sa ating isipan. Durog man ngayon ng puso mo, di ba? Pinanghihinaan ka man ng loob, na tila ba parang dead end na, wala ka ng kapag-pag-asa. Malinaw po ang sabi ng ating Panginoon Jesus sa Salmo, no? 34 chapter 34 verse 18, na malapit ang Panginoon sa mga durog na puso at bibigyan niya ng pag-asa ang mga nawawalan. Yan po ang ating lagay sa ating puso't isipan. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may lubhan ng karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal, narito ang Diyos. Kumapit ka lang. Hindi ka niya pababayaan. Ituloy mo lang ang pananampalataya mo. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan po ang karamdaman. Lahat po na may mga iniindang sakit doon, ipuhin niyo po ng yung mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong luloob. Ganon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawa. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at ulit sila at mapagmahal sa bawat miyembro. Meron din po sa financial Lord na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinaproblema pa kung paano iraraos ang kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. God all be the glory.